Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back again po sa Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong buksahan ang salita ng Diyos sa Isaiah 26 verses 3 to 4. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Napakagandang pangako ng Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos. Maraming bagay na umaagaw sa kapayapaan sa ating puso at isipan. Nariyan ang mga problema ng buhay araw-araw na ating hinaharap. At sasabihin nga natin ay ang mga halimbawa nito minsan ay sa bawat araw yung mga pamumuhay natin, minsan hindi sapat ang ating mga finances sa mga bayarin, sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, at lalong-lalo na sa isang magulang, ito ay nagbibigay alalahanin sa kanya. Yung mga deadlines na kailangan matapos, nagbibigay sa atin to ng alalahanin. Or ano pa ba yung mga nagbibigay alalahanin sa atin? Kapag tayo ay nakaalam na meron tayong isang kamag-anak na merong karamdaman, nagbibigay ito sa atin ng alalahanin at pumapawi ng kapayapaan sa ating puso. Paano pa kaya kung yung tao mismo na nakaalam na siya ay may karamdaman na mahirap gumaling, tunay nga po ang kapayapaan ay nawawala sa kanyang puso sa mga panahon na iniisip niya ang mga bagay na yon. Ang pagkawala ng mahal sa buhay ay nagbibigay din ng kawalan ng kapayapaan sa buhay. Mga krimen na nagaganap sa kapaligiran, yung mga balita na naririnig natin na nagaganap sa mundo, at yung mga sitwasyon ng ekonomiya, maraming bagay pa siguro tayong mababanggit na umaagaw ng kapayapaan ng ating puso at isipan. Dahil sa mga bagay na ito, maraming tao ang nakakaranas ng depresyon, nakakaranas ng kabiguan sa buhay, at higit sa lahat sa isang banda, nawawalan talaga ng kapayapaan sa puso at isipan. Pero napakaganda po ng sinabi sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito, na sabi po dito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Sino po ang nagbibigay ng lubos na kapayapaan? Ang Diyos po. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Sino po? Ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Ang Diyos ang pinagmumulan po ng kapayapaan. Ang peace, ang kapayapaan ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu. At kung aalamin po natin, ang Panginoong Hesus po ay tinawag na prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga po, ang kapayapaan, una at higit sa lahat, ay makukuha natin sa ating relasyon sa Diyos, sa ating pagtalima at pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Yung pong salitang pagtalima, doon sa mga taong matapat na tumatalima, yung pong idea na sa iyong pagsunod, naroon sa puso mo ang kapayapaan. Ang isa pang malaking bagay na nag-aalis ng kapayapaan sa ating puso ay ang kasalanan. Sa mga mananampalataya na nakagawa ng kasalanan, nagkakaroon ng guilt na andyan yung pag-convict ng banal na Espiritu, at yung conviction na yon ay nagbibigay sa atin ng hindi magandang pakiramdam. Tapos ito ay nagbibigay sa atin ng alalahanin at nawawala ang kapayapaan ng ating puso dahil doon sa kasalanang ating nagawa at hindi na ihihingi ng tawad sa Panginoon. Yung pong kasalanan, pinapawi po nito ang kapayapaan ng ating puso. Kaya nga po sabi rito, yung sabi po ay bibigyan niya ng lubos ng kapayapaan. Sino? Yung mga taong matapat na
tumatalima at nagtitiwala sa Diyos. Obedience and trusting God ay isang bagay na factor para yung kapayapaan ay palaging nasa ating mga puso at isipan. Sabi nga po dito ay anong dapat gawin? Maging matapat na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Maging matapat na tumalima sa Kanya. Mag-obey sa Panginoon. Di po ba, there is joy always in obedience. Tapos kapag may kapayapaan, may kagalakan ng puso mo dahil ikaw ay nakasunod sa kalooban ng Panginoon. Yun po. At higit sa lahat po, pagtitiwala. Magtiwala ka sa Diyos sapagkat meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magtiwala ka sa mga pangako na binigay sa iyo ng Panginoon at panghawakan mo ang mga pangako na yan sa iyong puso. Kung ito ay nabasa mo, sinabi sa iyo ng Panginoon, narinig mo, i-affirm mo ang iyong puso at pasalamatan mo ang Diyos sa mga salita niya. Panghawakan mo yon at itunay nga pong ang kapayapaan ay maghahari sa ating puso. Ang ating pagtitiwala sa kanyang mga salita at kung sino siya ay mahalaga para ang kapayapaang iyan ay manatili sa ating puso. Yung pagkilala mo sa Diyos na meron ka. Yung po bang pagkakataon na may bagyo ng buhay, maraming problema sa paligid, pero naiisip mo kung sino yung Diyos na iyong pinaglilingkuran, na itong Diyos na iyong pinaglilingkuran at kasama mo sa iyong buhay ay makapangyarihan, minamahal ka, handa kang tulungan. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na nagbibigay ng iyong pangangailangan. Siya ang Diyos na matapat at gagawin ang mabuti para sa mga anak niyang nagtitiwala. Kaya nga po ang sabi dun sa pangalawang talata nating binasa, magtiwala kayong lagi kay Yahweh, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Sa mga panahon ng bagyo, kanino ka magkukubli? Sa Panginoon. Sa mga panahon ng kagipitan, kanino ka lalapit? Sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ang handang tumulong sa atin. Naalala po ba ninyo yung talata dito sa Biblia kung saan ang kanyang mga alagad at ang Panginoon ay nasa isang bangka at ang Panginoong Jesus ay nagpapahinga, natulog siya sa sobrang pagod. At ano po ang nangyari dun sa kanilang bangka? Ito po ay dinaanan ng bagyo na ito ay inalon-alon at halos masira na po yung kanilang bangka at tunay nga po, yung mga alagad nawala ng kapayapaan, takot ang naghari sa kanila. Pero sa gitna ng takot at pangambang yun, sila ay tumawag, nanalangin, humingi ng tulong sa Panginoon, tumawag sa Panginoon, ginising ang Panginoon, at sinabi, Panginoon, tayo po ay binabagyo at tayo po ay masisira po ang ating bansa, tayo po ay mamamatay. Sabi po ng Panginoon sa kanila, kay liit ang inyong pananampalataya. At nung oras na yon, tumayo ang Panginoong Jesus, pinatigil ang unos, ang hangin, ang malakas na alon, at napayapa po ang dagat, napayapa po ang hangin, napayapa po ang kapaligiran. Sapagkat sa utos lamang ng Panginoon, ito ay tumigil. Ganon din po ang ating mararanasan kapag tayo po ay magtitiwala sa Panginoon. Tunay, maraming bagyo ng buhay. Maraming umaalis ang kapayapaan sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, manalangin ka. Magtiwala ka sa akin. At ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo. Sabi po sa Filipos 4:6 to 7. Isama ko na po yung verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Basahin ko na po ng diretso at baka po ako ay magkamali. Sapagkat ayan. Sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip
na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, bibigyan ng Diyos ang kapayapaan ng ating puso at isipan. Kapag naipag-pray na po natin yan, kapag nailapit natin sa Panginoon, magtiwala po tayo sa Diyos. Angkinin po natin ang kapayapaan na hatid ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Hangad ko po ang kapayapaan ng puso at isipan ng bawat isa. Kaya nga po, magtiwala tayo sa Diyos, panghawakan natin ang kanyang pangako, at ipamuhay natin to, angkinin natin to, at ang kapayapaan ni Kristo ay sa iyo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po. Salamat, Ama, sapagkat ang kapayapaan ay handa mong ipagkaloob sa mga taong sumusunod, tumatalima sa iyo, at nagtitiwala sa iyo. Salamat po Diyos sa mga salitang ito. Salamat po na sa mga pagkakataon ng mga pagsubok ng aming buhay, bagyo at iba't iba pang bagay na umaagaw ng aming kapayapaan, ang iyong salita ay aming mapanghahawakan. Ang iyong mga pangako ay tunay at tapat. At tunay nga po, o aming Diyos, sa iyo kami magtitiwala. Dalangin ko po ang kapayapaan sa buhay ng bawat isang tagapakinig na nagmumula kay Kristo, ang aming maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyo at ang hangad ko po ay kapayapaang nagmumula sa Diyos. God bless you po.